Kabilang sila sa mga tinaguriang elite forces, ang Naval Special Operations Command o NAVSOCOM ng Pilipinas at Navy SEALs ng Estados Unidos. Muli silang magsasama para sa taunang pagsasanay na kung tawagin ay Flash Piston Exercise. Dito sa La Union, kaharap ng West Philippine Sea, isasagawa ang flash piston na tatagal ng halos isang buwan. Mas maselan ito kumpara sa ibang mga joint Philippine-US exercise, dala na rin ng sensitibong katangian ng mga kalahok na tropa. Kahit na sa pagsasanay lang, limitado ang kanilang impormasyon na pwedeng ibahagi sa publiko, ni hindi sila pwede pangalanan o ipakita ang kanilang mga mukha. Ang US Navy SEALs, sila lang naman ang nagpatumba noon kay Osama Bin Laden, ang lider ng Al-Qaeda militant group. Samantala ang NAVSOCOM naman na dating Special Warfare Group o SWAG ng Philippine Navy, nanguna rin noon sa mga sensitibong operasyon laban sa Abu Sayyaf sa Mindanao. Please increase the capacity of NAVSOCOM personnel in the fight against terrorism within the Philippine borders, as well as nurture the existing ties and interoperability with our U.S. Navy counterparts. To enhance our, with the guidance of our headquarters, to capacitate our capability in terms of territorial defense operations. Halos 800 sundalo mula sa Pilipinas at sa 14 na bansa kabilang ang ASEAN ang lalahok naman sa Pacific Airlift Rally. Nagbukas ito sa Clark Air Base at tatagal ng 1 linggo. Layo nitong paigtingin ang operational readiness at interoperability ng mga kalahok na bansa, lalong-lalo na sa mga oras ng sakuna at ibang emergency. Sa Darwin, Australia naman nagsimula ang Exercise Alon. Ito ang kauna-unahang bilateral amphibious exercise sa pagitan ng Pilipinas at Australia. Mahigit 2,000 tropa ang kalahok dito kabilang mula sa US Marines. Mula Australia, babiyahe patungo ng Pilipinas ang mga kalahok sa Exercise Alon, kung saan naman isasagawang ilan sa mga field training activities. Mula San Fernando City, David Santos, CNN Philippines.